Good morning everyone! It's me, AC! And maaga nga pala ako ngayon dahil may online class ako ng 8:30 AM. Nagmuni-muni muna ako dahil medyo mahaba ang araw ko ngayong araw na to. At nagpalit muna din ako ng pangtaas kasi baka mahalata ng instructor ko. Nakakagising ko lang. At dahil maaga natapos yung online class ko, inasa ko ng manager ko na pumasok for 5 hours. And syempre, dahil alipin tayo ng salapi, go tayo dyan. 2 o'clock natapos na yung exam and online class ko, kaya tinanggap ko na rin yung 3 PM shift ko. Kaya nag-prepare na rin agad ako. Dito sa Canada, kahit hindi ka mag-makeup sa work, okay lang. Lip tint ay sapat na. 2 jacket nga yung suot ko ngayon kasi malamig sa labas at 1 degree yung weather ngayon. 2 to 3 minutes lang yung lakaran ko papunta sa bus stop. At alam nyo ba, sobrang na-appreciate ko yung transportation dito. Kasi meron kaming ginagamit na app na mamomonitor mo kung ilang minutes yung bus na parating. Isa to sa na-appreciate ko dito nung bago pa lang ako sa Canada. Kasi grabe, nung nasa Pilipinas ako, sobrang traffic. Alam nyo yan mga mi. Dito merong string and button kapag dun ka na sa next station mo bababa. Bawal magpara dito mga mi. 10 minutes lang halos yung biyahe ko papunta sa trabaho ko. Kaya sobrang happy and blessed ako na hindi ko kailangan bumiyahe ng matagal. And maaga rin ako nakarating sa work so I have time to get my free drink. Nagkamustahan din muna kami ng mga workmates ko kasi hindi ako full-time nagtatrabaho sa Teams gawa ng online class ko and practicum. Ano nga ba yung ginagawa ko sa Tim Hortons? Nga pala, food service supervisor ako nung dumating ako dito. And ibang-iba yung trabaho dito. Dito, pantay-pantay lahat. Hindi porket manager ka, hindi mo nagagawin yung ibang task. Dito, all around ka. Mula sa pagtatapon din ng basura, paglilinis ng washroom, lahat yan gagawin mo. Madalas, sandwich person ako and sa front. Anyway, mga mi, mag-i-in na ako and 5 hours shift nga pala ako today. Pag-in ko, nag-check na ako kung ano yung mga kulang sa sandwich area. And naglinis na rin muna ako. Dito sa Canada, lagi kang magpi-please and thank you. Madalas ko yung naririnig sa mga customer ko and sobrang polite nila dito. Hindi din ganun maselan yung mga customer dito unlike sa Pilipinas. At isa sa nagustuhan ko dito is kapag rude yung customer, pwede mong pagtanggol yung sarili mo. Hindi uso dito yung customer is always right. Big no. Minsan pa nga, pag may rude customer kami, may customer na sila na yung nagtatanggol sa amin. And diba, imaginein mo yun, sobrang bait nila para gawin nila yun sa'yo. Kasi kung sa Pilipinas yan, for sure, sisigawan ka na ng customer mo. Dito sa Canada, pag may customer na sinisigawan ka, pwede kang sumagot na you don't need to yell. Dito sa Canada, pag inaharas ka na ng customer, pwede ka na kagad tumawag ng police. Dito sa Canada, may bayad ang OT. Dito ko lang din na-experience na may extra pay ka pag holiday or we call it stat holiday. Naalala ko sa Pilipinas, never ko na-experience ang OT or double pay. At madalas, hindi ka pa out is out. Alam nyo yan. Dito, out is out ka. Kaya pwede kang mag 2 jobs. Kaya na-experience ko yun dito sa Canada, sobrang na-appreciate ko talaga siya. And dito sa Canada, makaka-experience ka rin makasalamuha ng ibang lahi. And mag-ready ka dun, day. May mga na-experience din ako na hindi maganda yung treatment sa akin. Pero okay lang kasi bago pa lang ako nun. Nung nakuha ko na yung strategy at yung mga kilos-kilos sa Tim Hortons, patas na ang laban, Inday. Siguro part na rin yon kapag nagpunta ka sa ibang bansa. Kailangan mong maging ready, emotionally. Kasi syempre kailangan din natin i-accept na iba-iba tayo ng culture dito. So sa mga gustong mag-Canada, i-ready nyo yung sarili nyo. Sa magiging adjustment nyo dito sa weather, sa mga tao, sa culture, pero kaya nyo yan. Dahil naniniwala ko, lahat naman malalagpasan natin. Siyempre, Pilipino tayo. That's it everyone. Thank you.